Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Narding. Taong 1980, probinsya ng Cebu. Naging talamak ang insidente tungkol sa pagkawala ng mga taong naliligo sa talon sa kabilang bayan. Hindi na natatagpuan ang mga katawan, pero ayon sa paniniwala ng mga nakakatanda, biyag ng engkantong bantay. Subalit kung si Mang Carpio ang pagbabatayan, hindi engkanto ang kumuha sa mga ito kung hindi isang aswang. Totoong merong bantayang talon na yan, pero hindi itong nangunguha ng buhay. Isang aswangan ng bibiktima na ayaw nilang paniwalaan. Wika ni Mang Carpio. Nag-iinit ang dugo sa mga taong ayaw makinig sa kung ano ang tama. Mang Carpio, talaga po bang aswang? Paano nyo nalaman? Hindi ba kayo palagi nakakapunta sa talon na yon? Palagi ka nga lang nasa tahanan nyo. Wika ni Mang Narding. Manahimik ka nga dyan. Wala kang alam, kaya mas mainam na itikom ang bibig. Wala ka namang pinagkaiba sa mga taong yon. Puro lang salita. Masyadong pinagpipilitan yung mga maling paniniwala. Nagsasalita lang, galit ka kaagad manong eh. Nagtataka lang po kasi ako. Nasasabi niyo yung ganyang bagay, pero hindi ka naman lumalabas ng tahanan. Nakapunta na po ba kayo sa kabilang bayan? Hindi naman, di ba? Oy Narding, mainit ang ulo ko ha. Pakiusap lang, wag mo kong, wag mo ko sagadin kung gusto mo pang mabuhay. Umuwi ka na nga. Mamaya tabasin ko yung dila mo eh. Kagad tumayo si Narding sa takot nang makitang bumunot ng patalim ang matanda. Ito naman si Mang Carpio, nagbibiro lang eh. Ang aga pa pero ang init kagad ng ulo niya. Wika ni Narding. Hindi na nagtagal. Kilala bilang mainitin ang ulo ang matanda. Kapag naisipan nitong manakit, gagawin niya lalo na kung naiinis. Makalipas ang ilang sandali, naging abala si Narding sa pagtabas ng damo. Nasa likuran lamang ng tahanan ni Mang Carpio. Buhos ang atensyon sa ginagawa. Biglang naagaw ang atensyon nang makita ang matanda na nagmamadaling umalis. Sa bilis ng lakad, madali itong nawala sa paningin, pero sa dinaanan nito may ideya kung saan posibleng nagpunta. Hindi na sana papansinin ni Narding, pero sa tulak ng kuryosidad napilitang sundan. Ito pa lang din ang unang beses na nakita niya si Mang Carpio na lumabas ng tahanan. Pagdating sa dulo ng tinatahak na daan, bumungad ang malakas na agos ng tubig. Walang katao-tao sa talon, tanging ingay lamang ng tubig ang maririnig. Hinanap ni Narding si Mang Carpio, subalit hindi ito mahanap sa paligid. Sinubukan niyang tignan sa tambayan sa lilim ng puno pero wala ito roon. Kung wala siya rito, saan kaya pupunta yun? Bihirang lumabas ng bahay si Mang Carpio ah. Sa pagkakaalam ko, wala na rin kamag-anak yun. Hindi ko rin nadaanan sa kakauyan. Nasaan kaya yun? Wika ni Narding sa sarili. Bumalik siya sa dinaanan. Buo na sana ang desisyon na umalis. Kaso nahagip ng tingin ang isang pamilyar na anino ng tao. Kagad niyang sinundan dahil na rin nagtaka sa inahabol nito pero nawala kagad. Pambihira. Pinaglihiya tayo sa kidlat ah. Ang bilis. Nandito lang sa harapan ko tapos biglang nawala. Tumayo na lang si Narding. Tumingin-tingin hanggang sa narinig ang boses mula sa kabilang direksyon. Pinuntahan niya at nakita si Mang Carpio kasama ang isa pang matandang lalaki. Omar, ilang beses na ako nagbigay ng babala pero hindi nyo pinapansin. Huwag mong hintayin na masagad ang galit ko. Dahil kapag nagkataon, magiging kwento ka na lang. Maigpit ang pagkakahawak sa itak ni Mang Carpio. Nakatitig lamang sa karap.
Ganyan ka palagi, Carpio. Wala nang nagbago sa salita mo kaya nasanay na kami. Ano? Puro kadada. Dahil ang totoo hindi mo ko kayang kalabanin. Isa kang manunugis. Pero walang laban pagdating sa kagaya ko. Wika ng lalaking kausap nito. Habang humahaba ang usapan, minabuti ni Narding na magtago sa nagsisiksikang mga halaman. Naguguluhan siya sa nangyayari dahil kilala si Mang Omar bilang mabuting tao. Minsan na itong nagpresenta sa pagtulong sa aktibidad ng bayan. Hindi ko nagawang kalabanin ka dahil nag-aalala ko sa kapatid ko. Binilog mo yung ulo para mahalin ka. Ngayong sumakabilang buhay na siya, wala nang dahilan para magpigil. Tapos na ang oras ng pananahimik. Ito na ang tinakdang panahon para tapusin yung kahayupan mo. Nandito na naman tayo sa mga banta mo. Wala ka na bang ibang masabi, Carpio? Sinong matatakot sa'yo? Tignan mo nga yung itsura mo. Matanda. May suot na kung ano sa ulo. Mukha kang lumang tao. Meron ka pang dalang sibat na hindi mo naman ginagamit. May mga dahon pang nakasugbit sa tenga mo. Anong tawag mo sa sarili mo? Katutubong mandirigma. Pwe, nakakaya ka. Mahabang katahimikan ang naganap matapos magsalita ni Omar. Masama ang tinginan. Nagaantay lamang kung sino ang unang susugod. Si Narding sa kabilang banda ay napakamot sa ulo. Hindi pa rin makuha ang dahilan ng tensyon sa pagitan ng matatanda sa kabila ng narinig. Ano, Carpio? Nandito ka lang ba para makipagtitigan? Ilabas mo ang tapang mo. Tignan natin kung kaya mong panindigan ang tinatawag na mandirigmang katutubo. Sige lang, magsalita ka lang, aswang. Teka, aswang. Asa si Mang Omar? Totoo ba? Patingin nga. Parang hindi naman. Ito talaga si Mang Carpio kung ano yung sinasabi. Ang ayos ng tindig tapos sasabihan mong aswang yan. Mang Omar, ano ba sinasabi nito? Parehong nagulat ang dalawa sa biglaang paglabas ni Narding. Lumapit pa ito kay Omar upang tignan ang pisikal na anyo. Anak ng lintik, ano bang ginagawa mo dito? Ay nako, hindi ka ba tinuruan ng magulang mo na huwag makisali sa usapan ng ibang tao? Hayaan mo lang siya, Carpio. Baka napadaan lang yung tao. Sa lakas ng boses mo, malamang merong makakarinig niyan. Wika ni Mang Omar. Kinuha niya ang pagkakataon ng paglabas si Narding para matakasan si Mang Carpio. Narding, umalis ka rito. Pumunta ka kung saan mo gusto basta malayo sa lugar na ito. Dalian mo, umalis ka na. Ay, sandali lang. Oh, nasa si Mang Omar, nandito lang yun ah. Bakit biglang nawala? Nakita mo ba, Mang Carpio? Wika ni Mang Narding. Sa isang iglap ay nawala si Mang Omar. Ikaw punong-puno na ako sa iyo ah. Kung hindi ka lang talaga nangialamay na Narding, bibilangan kita. Dapat wala ka na dito. 1, 2, Hindi na tinapos ni Mang Carpio ang pagbibilang. Kumaripas ng takbo si Narding. Nakaumang sa kanya ang sibat ni Mang Carpio. Bumibuelo ng pagbato sa kanya. Maswerte ka lang, Omar. Merong istorbo eh. Eto namang Narding na to. Hindi ako lubayan ng taong to. Ay, naku talaga. Wika ni Mang Carpio sa sarili. Ginalugad ang buong kagubatan subalit wala nang nakita. Wala nang ibang pagpipilian si Mang Carpio, kundi puntahan ito sa mismong tahanan. Ayaw niyang puntahan ang lugar na ito. Kaso nga lang wala nang pagpipilian. Pagdating sa lugar, nakita niya si Mang Omar. Nakangiti pa ng nakakaloko sa kanya. Masyado ka naman yatang mabilis kumilos, Carpio. Pinalis mo ako kanina, pero nandito ka ngayon sa tahanan. Pupunta ako doon sa kabilang bayan. Maghahanap ng pwedeng kuhaan ng pangkonsumo. Sasama ka ba? Halika, para mapakilala kita bilang bayaw.
Wala pa kasing nakakalam na kapatid mo ang yumao kong asawa. Sakto pala, kukuha ka ng pangkonsumo. Kailangan ng kape para sa lamay mo mamayang gabi. Kagad kumilos si Mang Carpio. Kaso nga lang hindi natamaan si Umar. Nailagan ang lahat ng kanyang atake. Salip na si Umar ang natumba, siya pa ang tumilapon. Tama na, Carpio. Alam ko ang rason kung bakit ka nagkakaganyan. Kapatid ng manunugis, nagkaroon ng kasintahan na aswang. Hanggang ngayon hindi mo matanggap kahit wala ng kapatid mo. Tumigil ka na, Carpio. Masyadong mababaw ang iniisip mo kung yan lang ang dahilan. Matagal ko nang tinanggap ang nangyari sa nakaraan. Pero ang hindi ko kayang tanggapin, yung pagkawala ng mga tao doon sa talon. Walang ibang pwedeng gumawa nun kung hindi ikaw. Hayop na to. Ilang inosente na ang nadamay at pinatay mo. Nagbago ang reaksyon ni Mang Umar nang marinig ito. Sinarado ang kamao. Biglang sumugod. Sinasalag lamang ni Mang Carpio ang atake. Paulit-ulit ginagamit ang kanyang sibat. Ano, natamaan ka? Hindi mo man sabihin sa salita. Malalaman ko pa rin. Naiiwan ang bakas mo doon sa pinangyarihan ng krimen. Amoy na amoy kita, kaya wag ka nang magdailan. Tignan natin kung ano ang magagawa ng tinatawag na mandirigmang katutubo sa isang purong gabunan. Napatras si Mang Carpio. Kitang-kita niya kung paanong nagbago ng anyo ang karap. Tumubo ang napakapal na pangil. Maging ang buong katawan ay napaligiran ng mga balahibo. Humaba ang nguso na parang sa aso. Aminado si Mang Carpio. Mahihirapan siyang talunin ang kalaban. Kakaiba ang taglay nitong lakas. Malayong malayo ko ikukumpara sa mga pangkaraniwang aswang. Ilang sandali pa tumilapon na lamang siya. Napasigaw si Mang Carpio nang tumama ang likuran sa puno. Nang balikan ang tingin si Umar, wala na ito sa lugar. Hindi na lang muna siya gumalaw para makabawi ng lakas. Hindi rin maintindihan ni Mang Carpio kung bakit siya hindi tinuluyan ng aswang. May oras ka rin sa akin, Umar. Talagang hindi mo ko tinuluyan Tinutupad mo pa rin ang pangako mo sa kapatid ko. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ka napapatay. Maraming inosente ang nadatamay. Pagdating ng tahanan, sa halip na makapagpahinga ay binulabog siya ni Narding. Nakabang ito sa atangan ng tahanan. Ganyan talaga kapag tumatanda na, Mang Carpio. Sumasakit yung likod. Alam mo sila lolo at lola sumisigaw pa sa sakit Pero ikaw napapangiwi lang. Malakas ka pa rin nagbibiro lang. Ito kung makatutok ng sibat Pwede ba? Umalis ka muna sa harapan ko. Ayoko makita yung mukha mo. Naalibadbaran ako Sa susunod na umarang ka pa dyan, babatuin kita ng sibat. Naiintindihan mo ba? Matapos magsalita ni Mang Carpio, kagad tumakbo si Narding. Tumatawa pa ito habang nakatingin kay Mang Carpio. Hindi maiwasan ni Narding ang kuryosidad. Lalong-lalo na nang marinig niya si Mang Carpio na tinawag na aswang si Mang Umar. Sa kabilang banda, kasalukuyang nagpapahinga si Mang Carpio. Malakas ang tama ng likuran. Inaasahan niya na ang ganito dahil sa pambihirang lakas ni Umar. Nakalaban niya na ito noon nung hindi pa nakilala ng kapatid ang nilalang. Madugo ang naging labanan ng dalawa noon. Pareho sila ng kalagayan, kamuntikang mamatay. Matapos ng kaganapan, nakabawi ng lakas si Mang Carpio. Lumabas siya ng tahanan upang mag-igib ng tubig hanggang sa mabalitaan na meron na namang insidente sa balon. May nawawalang bata. Makalipas lang ng ilang buwan, may nawala na naman. Totoo ngang merong elementong nagbabantay sa talon Kung masyadong maingay yung naliligo, kinukuha. Swerte na lang siguro kung ibabalik pa yung katawan. Pero malabong mangyari. Hindi nga natagpuan ng dating nawawala Magpatawag kaya tayo ng albularyo para magritual. Baka sakaling
Madaan sa pakiusap yung elemento, ibalik yung bata. Kawawa naman, yung nanay nandun sa talon, no? Halos maimatay na kakaiyak, hinahanap yung anak niya. Ay naku, kung patuloy siya mag-iingay doon, mamaya siya naman yung isunod eh. Kinikilabutan ako. Kaya nga sa kabila ng kagandahan ng talon na yun, hindi ko naisip na maligo doon, nakakatakot eh. Marami nang naipatawag na albularya, pero sabi nila, hindi raw bantay ng talon ang gumawa. Ibang nila lang daw eh. Hindi maiwasang magpigil ng galit ni Mang Carpio habang nakikinig. Wala siyang ibang naisip kung hindi si Omar. Imbis na mag-igib, nagtungo siya sa tahanan nito para muling kumprontahin ang aswang. Samantala, si Narding ay nagbabantay lamang sa kilos ni Mang Carpio. Nagmamadaling sumunod sa kanya. Naging maingat para hindi mahuli. Pagdating ng matanda sa tahanan ni Omar, sinalubong ang kanyang ilong ng sariwang samyo. Hindi na siya tumawag, basta na lamang pumasok. Nakita ang bakas ng dugo sa sahig. Nilalangaw pa ang mga tapayan na tinakpan lamang ng mga dahon. Sinubukan niyang silipin ang laman. Biglang lumitaw sa likuran si Omar. Binalibag siya sa kabilang bahagi ng bahay. Ang dingding na gawa lamang sa kawayan ay nawasak. Kagad namang bumangon si Mang Carpio. Tatawagin na ba kitang bayaw dahil pumasok ka sa tahanan ko? Naalala ko, halos masok ka sa tuwing pumupunta dito. Pero ngayon ikaw pa mismo yung kusang pumasok. Sayang lang hindi ko napagandaan ang pagdalaw mo. Ayos ka rin ah. Masyado kang mabait sa bisita mo. Hindi mo muna ako niyayang paupuin. Sinugod mo ko kagad at binalibag pa. Talagang bastos ka, no? Hindi bale. Hindi na ako magtatagal dahil talagang nakakasuka sa paligid mo. Nandito lang ako para hulihin ka sa akto. Nasaan ang bata? Alam kong ikaw ang kumuha sa kanya. Masyadong malakas ang tama mo, tanda. Sa tuwing may nawawala sa talon, ako kaagad ang naiisip mo. May engkantong nagbabantay sa tubig. Bakit hindi mo siya tanungin? Puro kaparatang. Wala nang dapat tanungin pa. Dahil kahit walang magsabi, alam ko na ikaw ang nang bibiktima. Total lulubog na ang araw. Umpisa na natin ang pagtutuos. Tignan natin kung kayang takpan ng kadaldala ng pagiging halimaw mo. Huwag kang magpigil. Magpatayan tayo dito. Sumugod si Mang Carpio. Nagsimula silang magbatuan ng atake sa isa't isa. Ilang beses nang nakaharap kaya kahit papano, may ideya ang matanda sa kilos ng nilalang. Sa mga unang sandali, puro ito pagsalakay, ibinibida ang lakas. Paulit-ulit na tumitilapon at napapasubsob si Mang Carpio. Matibay ka rin, tanda. Malakas ang mga tangan mo. Ilang beses na kitang tinamaan, pero puro pasalang ang natatamo. Malakas ang taglay mong kabal, pero tignan natin kung hanggang saan tatagal. Muli itong sumugod, hindi tinigilan si Mang Carpio. Habang tumatagal nahirapan na ang matanda, bahagya nang umiikot ang paningin. Naturingan kang manunugis, pero napakahina mo. Kayo ng tangan mo, walang silbi. Paulit-ulit siyang inatake ni Mang Omar. Hindi naman lumalaban si Mang Carpio dahil ito ang kanyang plano. Hindi kita maintindihan, Carpio. Kung galit pa din ba sa akin yung pinapairal mo? O talagang kapakanan ng tao ang nais mong gampanan? Aminado ko, nang bibiktima ako sa talon. Pero hindi lahat ng tao. Ako ang dahilan ng pagkawala nila. Bilang lamang ang binibiktima ko sa lugar, kaya wag mong ibunton sa akin ang sisi. Umilag si Mang Carpio nang muli siyang atake ni Mang Omar. May lahi akong aswang, pero hindi lahat ng tao ako nang bibiktima, lalong-lalo na ang mga kawawang bata. Patuloy sa pagsasalita si Mang Omar. Sagad na ang galit. Patuloy lamang na nag-aantay ng pagkakataon si Mang Carpio. Hinahayaan niya si Mang Omar. Gagamitin niya ang kasalukuyang emosyon ng kalaban
upang talunin ang mismong sarili. Halika dito, Carpio. Tutuluyan na kita. Sagabal ka sa mga plano. Nang makita ni Mang Carpio, sagad na ang galit ni Mang Omar. Wala na sa wisyo ang atake. Dito siya tsumempo ng pagkakataon. Tinamaan ng saksak sa likod si Omar gamit ang sibat. Kaso nga lang hindi gaanong tumalab. Kamuntikan pa siyang mahuli at masakal. Mabuti na lamang at naiwasan. Hindi niya tinigilan ang pagsalakay. Ilang beses na itong natamaan. Pero nanatiling nakatayo si Mang Omar. Patuloy na lumalaban. Kahit ilang beses mo kung tusukin ang sibat sa likuran, walang magagawa yan. Dahil sa sinabi ni Mang Omar, nagkaroon ng ideya si Mang Carpio. Pinuntirya ang paa at mga braso. Subalit pag-angil lamang ang naging resulta. Mas lalo pa itong naging agresibo. Nang humantong sa punto, natamaan sa dibdib. Dito nagbago ang reaksyon ni Omar. Masama ang titig sa kanya. Tuluyan ang nagpalit ng anyo. Bumungad sa harapan ni Mang Carpio ang isang purong gabunan. Bumuelo ng pag-atake si Omar. Nagpagulong-gulong sila sa lupa. Pumaibabaw na si Mang Omar kay Mang Carpio. Tutuluyan niya na ang matanda. Kaso nga lang, nakabuelo ng atake si Mang Carpio. Buong puwersang isinaksak ang sibat sa kanyang dibdib. Natigil ang engkwentro. Bumalik sa anyong tao si Omar. Kagad nagtungo sa tabi para indahin ang sugat. Hawak-hawak nito ang dibdib. Sa dami ng engkwentro natin, nalaman ko na ang kainaan mo. Tama ba ko? Muli sanang susugod si Mang Carpio. Nang muling magsalita si Omar. Sandali lang, Carpio. Asawa ko ang yumaw mong kapatid. Baka pwede natin pag-usapan ng mga bagay-bagay. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Huwag mo lang akong papatayin. Huwag mo kong daanin sa mga drama mo. Ilang beses na ako nakarinig ng ganyan sa mga nilalang eh. Nagpapaawa pero naghahanap lang pala ng tiyempo. Wika ni Mang Carpio habang lumalapit sa kanya. Gaya ng inasahan, tsumempo lamang si Omar. Muling sumugod ang aswang pero hindi na pinalampas ng matanda. Sunod-sunod ang pagtusok ng sebatang ginawa nito mula sa puso hanggang sa leeg. Hindi nagtagal bumaon ang patalim sa leeg ng nilalang dahilan para mapalood ito. Ipinagmamayabang mo sa akin na galing ka sa mataas na uri ng aswang. Pero nung nangyari sa'yo ngayon, nakita ko na ang kahinaan mo, Omar. At wag mo kong dramahan na hindi ikaw ang nang bibiktima sa talon. Alam ko ang karakas mo, Omar. Wala kang maloloko dito. Walang tigil sa pagbulwak ang dugo ni Omar. Gusto pa sanang magsalita. Pero sa tuwing susubukan, mas lalong lumalala ang kalagayan hanggang sa dilat mata na bumagsak sa lupa. Nilapitan ito ni Mang Carpio para suriin. Wala ng pulso, subalit mainit pa ang katawan. Upang masigurado ang kamatayan ng aswang, muli niyang binaon ang sibat sa dibdib nito. Hanggang sa napansin ni Mang Carpio ang paggalaw ng mga halaman. Nakiramdam siya, pero natukoy na hindi ito aswang. Nang pagmasdang mabuti nakilala kung sino, walang iba kung hindi si Narding. Hindi niya muna pinansin, inatupag ang katawan ni Omar. Pagkatapos malinis ang bangkay, binalikan ni Mang Carpio ang tahanan. Nakita niya si Narding na naroon pa rin sa mga halaman. Binaliwala na lamang at pumasok ng bahay upang makita ang nasa loob. Bumungad ang preskong dugo na nakalagay sa tapayan. Ilang oras pa lamang pagkatapos ng pagkapatay. Nang buklatin ang sapi ng sahig, may mga hukay sa lupa na ginawang lagayan ng mga lamang loob. Dahil dito, sinunog niya ang buong lugar. Hindi siya nag-iwan ng kahit anong bakas na magtuturo sa kanyang ginawa. Nagmamadali siyang umalis kasama si Narding na hindi pinakawalan hanggang sa mapaliwanagan. Ikaw ang nag-iisang saksi sa mga nangyari ngayong gabi.
Gaano ka katagal na nanonood? Mula simula po. Pero hindi ko ipagsasabi sa iba, Mang Carpio. Pangako, huwag niyo lang po ako sasaktan. Wika ni Narding. Napalipat-lipat ang tingin sa mukha ni Mang Carpio at sa hawak nitong sibat. Kung nagkakaintindihan tayo, pwede ka nang umalis. Tandaan mo lang, sa oras na malaman ng ibang nangyari, mayayari ka talaga sa akin. Kagad tumango si Narding. Nagmamadaling nagpaalam. Sa nangyari, tila nabunutan ng tinik ang kalooban ni Mang Carpio dahil nakahanap ng mabigat na rason para patayin si Umar. Noon pa man gusto ng puksain ang aswang. Kaso nga lang dahil sa kapatid, hindi niya magawa. Matapos ng kaganapang iyon, natahimik na rin ang balon. Wala nang nabiktima sa lugar. Tama nga ang ginawa ni Mang Carpio. Tama ang kanyang hinala. Gumagawa lamang ng rason si Umar upang hindi siya ang mapagbintangan. Walang ibang nanggagambala. Walang ibang nambibiktima sa talon kung hindi siya. Mabuti na lamang hindi nagpadala si Mang Carpio sa mga narinig. Patuloy pinangatawanan ni Mang Carpio ang kanyang tungkulin. Lahat ng mga nangangailangan, buong puso niyang tinutulungan hanggat sa makakaya. Kaya siya patuloy na binansagan, nakatutubong mandirigma. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nonoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Naku, paano yan? Siguradong mapapagalitan ka na naman ni Mang Matyas. Puro pasana naman yung mukha mo. Wika ni Timoy. Hayaan mo na. Ang importante, nakagantay ko kay Marco. Sira ulo eh. Tugon ni Nonoy. Ay naku, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag mo nang patulan yung grupo ni Marco. Walang utak yung mga yan eh. Eh di ba simula pa lang nung high school tayo, ganyan na sila. Kahit na. Huwag lang ako yung pinagdidiskitaan nila. Nananahimik ako eh. Hindi ko sila uurungan. Alam ko naman yun. Pero kung laging ganyan, ikaw lang din yung mapapasama sa mga magulang mo. Andun na yung pagkaloko-loko ni Marco eh. Pero kapag pinatulan mo sila, eh parang ibinaba mo na rin yung antas ng pag-iisip mo sa level nila. Ay, yan ang napapala mo kakatambay kasama sila tatay. Para kang matanda kung magsalita. Hindi na tayo bumabata, Nonoy. Kailangan minsan, mag-isip tayo. Ang tawag dun, matured. Anak nang, English yun ah. Nako, hindi ba sumasahod ka na? Ang mabuti pa, ilibre mo ako ng lomi. Ayos ka talaga, no? Eh kung nagtatrabaho ka, di sana ako naman ang ililibre mo. Yan mo, babawi ako sa'yo pag nagkatrabaho na ako. Siguro kailangan mo nang umitim ng tagak bago ka magkatrabaho. Halika na nga, nang matanggal yung hangin sa tiyan mo. Magkaibigan simula pagkabata si Timoy at Nonoy. Iisang bakuran lang ang kanilang mga tahanan, kaya araw-araw naririnig ni Timoy ang pangaral sa kaibigan. Magkasama sa trabaho si Mang Matyas at Timoy. Namamasukan ang mga ito sa isang malaking tindahan ng mga gamit sa paggawa ng bahay. Kaya si Timoy ang madalas na pagsasabihan ng sama ng loob ni Mang Matyas. Naku Timoy, hindi ko na alam ang gagawin dyan sa kaibigan mo. Simula nang mamatay ang nanay niya, nagbago na yung ugali ng batang yan. Napansin ko nga din po, Manong eh. Pero naiintindihan ko naman si Nonoy. Lalo na kapag nakikipagbasag ulo siya. Hindi naman po sa kinukonsinti ko ang kaibigan ko. Pero kasalanan din kasi minsan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nananahimik sa tabi si Nonoy. Pinagdidiskitahan lang nila. Kahit ako siguro mapupundi rin eh. Naroon na tayo, Timoy. Nag-aalala ako para sa kanya eh. Hindi natin alam ang susunod na gagawin ng mga taong nakakabangga ni Nonoy. Yan na nga din ang sinasabi ko sa kanya. Kaso hindi talaga mapigilan si Nonoy eh.
Ito ang tipikal na usapan ng dalawa sa tuwing nagpapahinga. Walang ibang kakilala si Mang Matias sa kanilang pinagtatrabahuhan dahil karamihan sa mga kasama nila hindi nakikisalamuha sa kanila. Dahil na rin sa kumalat na kwento sa kanilang bayan na mula sa angkan ng mga mangkukulam itong si Mang Matias. Ngunit ang katotohanan, isang mahusay na manggagamot ang ama na si Mang Elpidio. Hindi na ito nakatira sa kanilang baryo, kusa itong lumayo para iiwas ang pamilya mula sa panguusig ng mga taong minsan niyang tinulungan. Manong, nakakabisita pa po ba kayo dun sa tinitirahan ni Lolo Elpidio? Minsan na lang, Timoy. Bakit mo na itanong? Naalala ko lang po, matagal na panahon ay nakalipas, no? Hindi pa rin nakakabalik dito si Lolo Elpidio. Hinahanap-hanap ko po yung mga kwento niya eh. Wala tayong magagawa. Yun ang pasya niya eh. Iniisip din kasi ng tatay ang kapakanan ni Nonoy. Pero itong kaibigan mo, parang walang pakundangan. Naisip ko lang, Manong, ha? Bakit hindi mo ipadala si Nonoy doon kay Lolo Elpidio? Baka sakaling matauhan siya sa mga pangaral ng matanda. Pag-uusap ng dalawa habang pauwi galing sa trabaho. Malapit na ang mga ito sa kanilang tahanan nang mapansin ni Mang Matias ang pangkat ng mga kalalakihan. Saan ba nang galing ang mga taong yan? Ngayon ko lang sila nakita dito ah. Hindi ko rin po alam, Manong. Pero sa palagay ko para mga tauhan ni Antero mga yan. Antero? Yung may-ari ng malaking pagawaan ng goma sa kabilang bayan. Ano naman yung ginagawa nila dito? Balita ko kasi, binibili ni Antero yung lupa ni Kapitan Lindo pero ayaw pumayag ng matanda. Ilang beses na rin silang nagpabalik-balik eh pero hindi pa rin nila nakukuha yung loob. Ano ba kasing meron dyan sa lupa ni Kapitan Lindo? Ang daming nagkaka-interesa. Usap-usapan ho kasi sa baryo na may deposito daw ng ginto sa bahaging bundok na nasasakop ni Kapitan. Yun ang pinagkaka-interesa ni Antero. Ginto? Sinong baliw yung nagpakalat nun? Kung may ginto doon, dapat kami ang unang nakatuklas. Kami ni tatay yung nagbakod sa lugar nung nandito pa siya. Kilala mo naman si tatay, di ba? Pagdating sa mga mina, matalas ang pang-amoy ng matandang yun. Oo nga po. Napansin ko rin marami sa mga taong lumalapit sa kanya mga minero. O hindi kaya naman treasure hunters. Ano bang kakayahan ni Lolo Pidio? May mga kaibigang duwende si tatay. At yon ang nagbigay sa kanya ng palatandaan ng mga deposito o imbakan ng mamahaling bato. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang naglabasan ang mga tao mula sa bakuran ni Kapitan Lindo. Ilang metro lang ang layo ng bahay nito mula sa kanilang kinaroroonan. Kaya dinig na dinig ng dalawa ang pagbabangayan ng mga ito. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, hindi pinagbibili ang lupa. Bakit ba hindi kayo makaintindi? Sabihin nyo kay Antero na kahit anong halaga ang ialok niya, hindi ko ipagbibili ang lupa ko. Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik. Wika ng matanda. Ngunit tinawanan lang ito ng mga kalalakihan. Sige lang. Sa ngayon magmatapang ka. Pasalamat ka lang dahil pinag-utos ni Antero na huwag kang gagalawin. Pero antayin mong mapundi ang matandang yun nang malaman mo kung sino ang binabangga mo. Hindi ako natatakot kay Antero. Sabihin mo yan sa kanya. At kahit ano pa ang mangyari, hindi ko ibebenta sa kanya ang lupa ko. Muling wika ni Mang Lindo. Inantay nila Mang Matias na umalis ang mga kalalakihan bago lapitan si Kapitan. Magandang hapon, Kapitan. Mukhang mainit na naman ang ulo mo ah. Paano hindi iinit? Ayokong tigilan ng mga tao ni Antero. Ilang beses ko nang sinabi sa kanila na hindi pagbibili ang lupa ko. Paulit-ulit pa rin silang bumabalik. At sa tuwing pupunta sila dito, panibagong pananakot ang sinasabi nila sa akin. Narinig ko nga po yan mula kay Timoy. Gusto ko lang po sanang malaman, bakit ba gustong-gusto nilang makuha ang lupa nyo? Siguro naman, narinig mo na rin ang tungkol sa deposito ng ginto sa nasasakupan kong lupa, hindi ba?
Oo, Manong. Pero kami ang nagukay ng balon at naglagay ng bako doon. Kasama pa nga si tatay eh. Wala naman kaming nakitang palatandaan ng ginto. Si tatay mismo makakapagpatunay niyan. Yun na nga, tumpak. Pero hindi ko alam kung bakit patuloy pa rin akong kinukulit ni Antero. Malamang may mas malalim siyang dahilan, Kapitan. Kaya mag-iingat ka. Sige po, tuloy na ho kami. O sige, Matias. Bababa din ako sa baryo. May mga aasikasuhin. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ang dalawa. Nakita ni Mang Matias na nakaupo sa atangan ng bahay si Nonoy habang may kung anong kinakalikot. Magandang hapon, Tay. Nandito na pala kayo. Kumusta po ang araw nyo? Ayos naman. Ikaw, ano yung binubuting-ting mo? Nakita ko po to kanina dyan sa likod ng bahay. Hindi ko po alam kung anong laman ng kahon na to eh. Nanlaki ang mga mata ni Mang Matias nang makita ang hawak ni Nonoy. Pagmamay-ari ng Lolo Elpidio mo yung kahon na yan. Paano yung naiwan dito? Sa pagkakatanda ko, dinala niya ang lahat ng gamit kasama yan. Hindi ko rin po alam, Tay. Nakita ko lang po dyan sa kubo niya sa likod nung naglilinis ako. Nonoy, mahalaga ang laman ng kahon na yan. Ang mabuti pa itabi mo. Huwag bubuksan. Mamaya hanapin yan eh. Magalit kapag nalamang pinakailaman mo. Hindi ko nga po mabuksan eh. Eto, kayo po magtabi. Pag-uusap ng mag-ama. Binigay ni Nonoy ang kahon kay Mang Matias. Ipinagpatuloy nito ang ginagawa. Maya-maya dumating si Timoy. Nilapitan ang binata. Himala! Hindi ka umalis ng bahay. Anong nakain mo, Noy? Wala akong ganang maggala sa baryo. At isa pa, gulo lang yung aabutin ko doon eh. Pag nakasalubong ko si Marco. Kaya dito na lang ako naglinis ng bakuran. Natawa pa nga sa akin si tatay eh. Sayang. Yayayain pa naman sana kitang bumaba sa baryo. Ikot tayo kahit sandali lang oh. Ikot? Ano naman yung makikita mo dun? Wala namang bago sa baryo ah. Buti sana kung sa bayan tayo pupunta. Yun, marami kang makikita. Malapit na rin kasing magdilim. Kaya alanganin ang pumunta sa bayan. Mabuti pa tulungan na nga lang kita dyan nang matapos sayang ginagawa mo. Mas mabuti pa nga. Eto, walisin mo yung mga nagkalat na dahon dun oh. Ako mag-aakot. Sisindihan ko para walang lamok. Habang nagsisiga ang dalawa, narinig ni Nonoy ang pamilyar na boses ng matanda. Nasa likod bahay sila ng mga oras na yon. Kaya dali-daling tumakbo ang binata upang salubungin ito. Ay talagang kilala mo ang boses ko, Nonoy. Nasaan ang tatay mo? Inabot ng binata ang kamay ng matanda. Nagmano ito. Kinuha ni Timoy ang dala nitong bayong. Nasa loob po nagpapahinga. Teka, gabi na. Bakit po kayo bumaba ng bundok? Ay nako, kanina pa ako umalis sa kubo. Kaso lang napadaan ako dun sa kabilang baryo. Alam mo naman, kilala ang Lolo Elpidio mo kahit saan. Kaya marami ang nagpatingin sa akin. May mga prutas at gulay na yan doon ang galing sa kanila. Tugon ng matanda habang tinuturo ang dalang bayong. Ganun po ba? Ay tara na po muna sa loob ng bahay. Siguradong matutuwa si tatay. Yun lang. Baka hindi matawa ang tatay mo sa ibabalita ko. Ano po ba ang nangyari? May sakit po ba kayo, Lolo? Hindi yon, iho. Mabuti pa pumasok na muna tayo. Timoy, sumama ka. Kailangan mong marinig ang sasabihin ko. Pumasok ang tatlo sa loob ng bahay. Napatayo sa kanahigaan si Mang Matias nang makita ang matanda. Mano po tay? Gabi na. Bakit po kayo napasugod? May mahalaga akong sadya. Lalo na kay Kapitan Lindo. Pero bago ko siya kausapin, kailangan marinig niyo muna ang lahat. Tungkol po saan yan, tay? Naalala mo ba yung ginawa nating balon? Pati na rin yung bakod na sakop sa lupay ni Lindo.
Naalala ko tay, paano ko makakalimutan yun? Yun ang pinakamalalim na balon na nahukay ko. Yan mismo ang sadya ko dito. May mga bagay akong hindi sinabi sa inyo nung araw na natapos natin ang paghukay. Kung natatandaan mo, bumaba ako sa balon para tignan ang tuburan, hindi ba? Oo tay, tandang-tanda ko po yun. Pero hindi ako nakapagtanong eh, bakit nga ba tay? May naiwan akong maliit na kahon dito. Inilagay ko yon sa taas ng maliit na mesa. Kung napapasok yung kubo, makikita mo yon. Naalala ni Nonoy ang maliit na kahon na ibinigay sa ama. Nakita ko nga po yung kahon na yun, Lolo. Inabot ko po kay tatay, bubuksan ko sana. Kaso ayaw bumukas eh, ano po bang laman nun? Ang mabuti pa kunin mo, Matyas, nang malaman niyo ang laman. Tumayo si Mang Matyas. Kinuha ang kahon sa silid. Inabot ito kay Mang Elpidio. Nagtataka nga po ako eh, kung bakit nyo iniwan ang kahon na yan. Alam kong mahalaga ang lahat ng mga gamit nyo. Sinadya kong iwanan ito dahil ayoko matukso. Tugon ng matanda. Sabay ihip sa kahon. Nagulat si Nonoy dahil kusa itong nagbukas. Teka, ano pong ginawa nyo? Paano pong bumukas yung kahon? Ang kahon na ito ay selyado ng isang orasyon na ako lang ang nakakaalam. At ito ang laman ng kahon. Tinanggal ng matanda ang itim na tela na nakabalot sa laman ng kahon. Tumambad sa kanila ang malaking tipak ng ginto na halos kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Nakuha ko ito sa ilalim ng balon. Nang bumaba ako para siyasatin, nakabara ang tipak ng ginto sa isa sa mga tuburan. Nung una akala ko, dilaw na bato. Ngunit nang tinamaan ng liwanag, doon ko napagtanto hindi pangkaraniwan na bato. Hindi makapaniwala si Mang Matyas sa mga nakita. Ako nagukay eh, pero hindi ko napansin na may ginto pala sa lugar na yun. Kahit ako hindi makapaniwala dahil wala namang palatandaan na may deposito nga ng ginto sa lugar. At ito ang dahilan kung bakit ako pumunta. Hindi lang sa lupa ni Mang Lindo matatagpuan ng deposito, kundi maging sa buong sityo ng biyak na bato. Sigurado ko ba tay? Saan ang galing ang impormasyon na yan? Binulong sa akin ng mga kaibigan kong duwende. Sigurado ko sa sinasabi ko. Kailanman hindi sila nagkamali at hindi nila ako nililinlang. Kung sakaling totoo man ang sinasabi mo, delikado nga ang lagay ng mga tao dito sa atin. Pero ang tanong, paano kung papaniwalaan ng mga tao? Hindi ba galit sila sa'yo? Wala na akong magagawa doon. Ginawa ko lang ang alam kong tama na mga sandaling yon. Kaya malinis ang konsensya ko. Nasa kanila kung maniniwala o hindi. Mahirap yan tay. Pero kung si Kapitan Lindo ang kakausap, sigurado naman maniniwala sila. Isa pa sa mga dahilan ko ng pagparito, makausap si Kapitan Lindo. Siya lang ang makakatulong sa atin para maliwanagan ang mga tao. Delikado. Lalong-lalo na kapag merong nagka-interes sa ginto. Mahirap na kapag nagising ang dalawang nagbabantay. Nagising ang dalawang nagbabantay? Pero tay, naalala ko lang, kanina pagdating namin galing sa trabaho, may taong nagpunta kay Kapitan eh. Ang totoo, ilang beses na silang nagpapabalik-balik. Pinagpipilitan nila na bilhin yung lupa ng matanda pero nagmamatigas si Kapitan Lindo. Mga tao, sino mga yon? Kilala nyo ba? Mga tauhan po sila ni Antero, yung may-ari ng malaking pagawaan sa bayan. Si Antero. Ay, talaga nga naman. Siya din ang naging sanhi ng problema sa kabilang bayan. Hanggang ngayon, nararanasan pa din ng mga tao ang pahirap na binigay niya. Maraming nawala ng malinis na tubig inumin dahil sa kemikal na inalalabas ng kanyang planta. Kilala mo pala ang taong yun, tay? Sa palagay ko, magiging sanhi ng problema sa baryong isang to. Kung hindi siya mapipigilan, magkakaroon ng malaking gulo. Sa ngayon, ang kailangan nating gawin kausapin si Kapitan Lindo.
Maigi nang malaman niya ang binabalak ng taong yon. Ipagpabukas na natin, Tay. Gabi no, at isa pa malayo ang pinanggalingan mo. O sige, bukas ng umaga, kakausapin ko ang taong yon. Ano ba ang hapunan natin dyan? Habang kumakain, hindi sinasadyang napasilip si Nonoy sa bintana. Nakita nito ang ilang kataong naglalakad. Papunta ang mga yon sa direksyon ng bahay ni Kapitan Lindo. Napansin naman ni Mang Matias. Nakatulala ang binata habang nakatitig sa labas ng bahay. Oy Nonoy, kumakain ka hindi ba? Bakit ka nakatulala dyan? Kasi putay, may mga taong papunta kina Kapitan oh. May dala po sila mga sulo. Hindi ko nakilala kung sino eh. Eh baka mga tanod lang. Siguro may kailangan kay Kapitan. Sige na, sige na. Tapusin mo na yung pagkain mo nang makapagpahinga na tayo. Ipinagpatuloy ng binata ang pagkain. Ngunit ilang sandali lang, narinig ng mga ito ang boses ng matanda. Sumisigaw at galit na galit. Sa palagay ko, hindi tanod ang mga taong yun. Yan din ang hinala ko. Halika Matias, puntahan natin. Naglakad ang dalawa papunta sa bahay ni Kapitan Lindo. Inaya ni Nonoy ang kaibigang si Timoy, ngunit nakatulog na ito sa kinauupuan. Ay naku, bahala ka nga dyan. Kakatapos lang kumain, tulog na kagad. Mag-isang sumunod si Nonoy sa tahanan ni Mang Lindo. Kaso nga lang, bago niya maabutan ang dalawang nakakatanda, meron siyang napansin na malaking anino. Mabilis ang kilos ng mga ito. Kapwa may sungay ang dalawa. Hindi naman gaanong nabigyan ng pansin dahil tinawag siya ni Manong Matias. Oy Nonoy, ano bang ginagawa mo? Bakit ka sumunod? Nasaan si Timoy? Ano po, nakatulog na sa upuan eh. Pambihira. Hindi ka na sana sumunod. Masyadong delikado. Baka mamaya, magkaputukan pa dito. Pag-uusap ng mag-ama. Pagdating ng mga ito sa tahanan ng kapitan, nakita ni Mang Matias ang apat na kalalakihan. Kahit nakatalikod ang mga ito sa kanya, nagawang kilalanin ng Ginoo ang isa sa mga panauhin ni Kapitan Lindo. Sila din yung mga kalalakihang pumunta sa kanya kaninang hapon. Nakakapagtaka. 10 oras na ng gabi. Babalik pa sila upang kulitin lang ang matanda. Ano Kapitan? Huling pagkakataon. Nauubos na ang pasensya ni Antero sa'yo. Hindi mo pa rin ibinibenta sa kanya ang lupain. Wala ko pake kung maubos man ang pasensya ni Antero o kahit maubos ang kaluluwa ng taong yan. Hindi ko binibenta ang lupa kahit ano magyari. Kung ganun, wala na kaming magagawa. Pasensya na tanda. Pero sumusunod lang ako sa utos ng amo ko. Sumenyas ang isa sa mga kalalakihan. Hinagis ng isa ang hawak na sulo sa bubong ng bahay. Dahil gawa sa kugon, mabilis na natupok ang bahagi ng bahay na tinamaan ng sulo. Bumunot ng itak ang kapitan. Akmang susugurin sana ang mga kalalakihan nang biglang sumigaw si Mang Elpidio. Hangal ka talaga, Lindo. Kahit kailan hindi ka nag-iisip, puro katapang, puro kasigaw. Sa palagay mo, anong magagawa ng itak laban sa barel? Walang alam ang mga kalalakihan na nasa likod nila si Mang Elpidio at Matias. Napalingon ng mga ito nang magsalita ang matanda. Tama ka nga naman tanda. Pero wala dapat kayo sa lugar na ito. Sige na, magsipagalis kayo. Ikaw ang hindi dapat na nandito. Anong kawalang hiya ng ginawa mo? Wika ni Mang Elpidio habang kinukumpas ang kamay. Laking gulat ng mga kalalakihan dahil namatay ang apoy sa bubong ng bahay ni Kapitan Lindo. Nagtaka ang mga ito, maliban na lang kay Berto, na tila alam kung ano ang ginagawa ng matanda. Isang matandang pakialamero. Hay nako, ayoko sanang pumatol sa mga gurang. Kaso wala akong magawa dahil ang hilig niyong makialam. Hindi ba pwedeng maupo na lang kayo sa tumba-tumba at humigop ng mainit na salabat?
Pasensya na, pero wala kaming tumba-tumba. At saka hindi ako umiinom ng salabat. Ganun ba? Sa palagay ko, isasama ko na lang din kayo sa mga ililibing ngayong gabi. Mga bata, siguraduhin walang makakaalis sa kanila. Nilapitan ng mga kalalakihan sila Mang Elpidio. Tinutukan ng baril. Nanatiling kalmado ang tatlo. Inutusan ni Matias si Nonoy na umatras ng kaunti dahil alam nito na may gagawin ang matanda. Sigurado ba kayo na ito ang gusto nyo? Abat mayabang kang matanda ka? Oo, ito ang gusto namin at sisiguraduhin kong 6 na talampakan ng lupa ang itatambak ko sa katawan mo mamaya. Hindi naman pagmamayabang ang magtanong, hindi ba? Bueno, kung ito ang gusto nyo, yan ang ibibigay ko. Tumalikod ang matanda. Naupo sa lupa. Sabay hampas ng 3 beses ng tungkod sa lupa. Ilang segundo lang yumanig ang paligid. Naglabasan ang 2 uri ng nilalang sa lupa. Ang mabuti pa dumapa kayo para hindi kayo makita ng dalawa. Dali-daling dumapa ang mag-ama. Habang si Mang Elpidio may kung anong ginuguhit sa lupa. Dahil sa takot napadapa na din si Kapitan Lindo. Walang tigil namang pinagbababaril ng mga kalalakihan ang nilalang na tinawag ni Mang Elpidio. Ang wangis na mga ito, isang uri ng kalabaw, pero ang katawan ay sa tao. Ito rin yung 2 anino na nakita ni Nonoy kanina. Mukhang alam ko na kung sino ka, tanda. Ikaw nga si Elpidio, ang kilalang manggagaway sa baryong Biak na Bato. Nakakapagtaka, kahit ilang ulit ng itaboy ng mga kababaryo mo, nandito ka pa din. Ang kapal ng apog mong matanda ka, matapos mong patayin ang isang buong pamilya. Ganun ba? Mali ang nakarating sa iyong kwento. Hindi ako pinalayas, kusa akong umalis. Dahil ayoko magdulot ng kaguluhan sa sarili kong baryo. May dahilan kung bakit ko pinatay ang pamilyang yon. Dahilan? Alin? Yung sinasabi mong mga aswang sila. Kalokohan. Walang ibang aswang sa baryong ito kung hindi ako. Kaya pasensya na. Alam mo na ang sekreto ko. Hindi na kita papatagalin pa. Hindi ako natatakot sa iyo. At sa palagay ko, ikaw ang hindi magtatagal. Sinugod ng lalaki si Mang Elpidio. Hindi pa man ito nakakalapit sa kanya. Hinambalo siya ng isa sa mga higanting nilalang. Tuluyan siyang napadapa sa lupa. Paulit-ulit inaatake ng nilalang. Maging ang ibang mga kasama nito. Nilamon ng 2 nilalang na mukhang kalabaw, pero ang katawan ay sa tao. Karumal-dumal ang nasaksiyan nila. Bawat parte ng laman, kinakain ng 2 nilalang. Bago tuluyang mamatay, nag-iwan ng babala si Berto. Walang yakang matanda ka. Sa oras na malaman ni Antero ang ginawa mo sa akin, siguradong malilintikan ka. Yun nga ang inaantay ko eh. Tignan natin kung anong gagawin ni Antero sa oras na malaman niyang ako ang pumatay sa iyo. Matapos itong sabihin ng Mang Elpidio, muling sumugod ang nilalang. Walang pagdadalawang isip na binali ang ulo ng kalaban. Nilingon ni Mang Elpidio si Matias. Inutusang dali ng katawan ng lalaki sa harapan ng bahay ni Antero. Nababaliw ka na ba, tay? Bakit naman namin gagawin yun? At isa pa, hindi ko alam kung nasaan ang bahay ng Antero na yan. Pinakamayamang tao sa bayan si Antero. Natural siya nagmamay-ari ng pinakamalaki at pinakamagarang mansyon sa lugar. Yon ang hanapin nyo. Nang gabing iyon, kinarga ng mag-ama ang katawan ng lalaki sa karo. Dinala sa bayan. Mabuti na lang at wala ng tao sa labas, kaya hindi sila napansin. Tinakpan din ng mga ginapas na dayami ang katawan ng lalaki upang itago ito. Nang makarating sa bahay ni Antero, kagad nilang ibinaba ang bangkay. Ngayon tignan natin kung ano magagawa ng Antero na yan. Halika na,
Nagawa na natin ang pakay dito. Balikan na natin si Kapitan. Siguro hanggang ngayon, tulala pa din ang taong yon. Lolo naman, ikaw ba naman yung makakita ng 2 kalabaw tapos yung katawan sa tao eh? Hindi ka ba matatakot? Nararapat lang ang nangyari sa mga perwisyo. Nagkamali sila ng baryong papasukin. Pagdating sa tahanan ni Kapitan Lindo, nakaupo ito sa atangan. Naroon na din si Timoy. Tinutulungan ang matanda na ayusin ang mga nagkalat na gamit. Kumusta ang pakiramdam mo, Lindo? Maayos naman, Manong. Kaso itong bahay ko, sinira ng mga lintik. May mangyayari pang mas malaking gulo. Sa mga sandaling ito, siguradong nagkakagulo sa bahay ni Antero. Malalaman niya kung sinong responsable sa pagkamatay ng tauhan niya. Anong balak mong gawin ngayon? Kung tatanungin mo, handa ko ipaglaban ng patayan ng aking baryo at lupain. Dito na ako lumaki at tumanda. Hindi ako papayag na sirain nila ang tahanan ko. Gaya ng dati, Lindo, ako na ang bahala. Tay, sigurado ka ba? Baka lalo lang magalit sa'yo mga tao. Magalit sila kung magagalit. Mahihimasmasan din ang mga yan sa oras na malaman nila na para sa kabutihan ng ginagawa ko. Ilang araw ang nakalipas. Wala namang nangyaring kakaiba. Wala ring balita mula sa panig ni Antero. Patuloy sa pagtatrabaho sina Matias at Timoy. Ngunit isang hapon, habang kumukubra ng sahod, sinabihan sila ng pamunuan na huling araw na nila yon dahil inutos ng may-ari na tanggalin sila sa trabaho. Naku naman kung kailang kailangan ko ng pera, saka naman tayo tinanggal. Ano kaya ang problema? May ideya ka ba, Manong Matias? Hindi ko rin alam, Timoy. Pero inala ko, may kinalaman ito sa nangyari nung nakaraang araw. Matapos kunin ang sahod, kagad umuwi ang dalawa. Kapwa tahimik ang mga ito habang naglalakad. Nang makasalubong nila ang isa sa mga bisor na pinagtatrabahuhan. Malapit ito kay Mang Matias, kaya naman humingi siya ng paumanhin sa nangyari. Pasensya ka na, Mang Matias ha. Wala din ako magagawa eh. Desisyon ng bagong may-ari ng tindahan. Empleyado lang ako. Bago may-ari, ano ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam? Nabili ni Antero ang tindahan pinagtatrabahuan natin. Pinagtatanggal ang mga empleyadong hindi niya nagugustuhan. Sinasabi ko na nga ba? Hayaan mo na. Wala kang dapat alalahanin. Naiintindihan namin. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ang bisor. Sinabi ni Mang Matias kay Mang Elpidio ang nangyari. Lalong nagalit ang matanda. Napakawalang hiya talaga ng Anterong yan. Palikod kong tumira. Baka mamaya magulat na lang tayo. Siya na nagmamay-ari ng lupain sa buong baryo. Hindi malayong mangyari, Antay. Alam natin ang binabalak niya. Gagawin niya ang lahat para may sa katuparan nito. Huwag lang siyang magkakamaling tumungtong sa bakuran natin. Dahil talagang sasamain siya. Naupo lang sa sulok si Timoy habang nakikinig sa mga nakakatanda. Ilang sandali pa dumating si Nonoy. Oh, bakit parang pinagsakluban ka ng langit? Ano nangyari sa'yo? Wala na kaming trabaho ng tatay mo, Noy. Tinanggal kami kaninang hapon. Oh, bakit kayo tinanggal? Bago daw kasi may-ari. Nagbawas ng tao. Bago may-ari. Sino? Si Antero. Siya na yung may-ari ng tindahan. Ay naku, talaga nga naman Dali-daling pinunta ng binata ang ama. Kinumpirma ang sinabi ni Timoy. Lalong nagalit si Nonoy nang sabihin ni Mang Matias na totoo ang balita. Kinabukasan nagpunta sa bayan ang dalawang binata. Sinamahan ni Nonoy ang kaibigang maganap ng bagong mapapasukan. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong makita. Lahat ng nilalapitan ni Timoy ay tumatanggi kahit pa may bakanteng trabaho.
Ano ba naman yan, Noy? Wala akong mahanap na trabaho. May balat kaya ta sa puti. Kita mo to, ikaw na nga yung sinasamahan, pinagbibintangan mo pa ako. Ayos ka din ah. Biro lang, ito naman masyadong seryoso. Halika, kain tayo merienda. Tapos uwi na tayo. Yan ang gusto ko sa'yo. Sige, doon tayo magmerienda sa panaderya. Masarap yung bagong gawang pandiko ko. Habang kumakain ng dalawa, nakita ni Nonoy si Marco. Napansin din siya nito. Ngunit imbis na lapitan, ngumiti lang ito ng nakakaloko. Tignan mo tong mokong na to. Makatingin akala mo, nabili niya yung buong bayan. Hayaan mo na. May malaki tayong problema. Nagpatuloy sa pagkain ng dalawa. Nang matapos ay nagpasya ang mga ito na umuwi. Habang naglalakad, muli nilang nakita si Marco at ang mga kasama nito. Laking pagtataka ng binata dahil papunta ang mga ito sa direksyon ng kanilang tahanan. Aba, tignan mo, hindi ba sina Marco yan? Sino kaya yung sadya nila sa atin? Hindi sa atin, Noy. Kundi kay Kapitan. Dumiretso ang pangkat nila Marco patungo sa tahanan ni Kapitan Lindo. Dali-dali namang sinundan ng dalawa ang mga ito. Timoy, umuwi ka muna sa bahay. Sabihan mo si Lolo Elpidio, pati si Mang Matias. Dali-daling umuwi ng tahanan si Timoy. Si Marco, yung palagi nakakabangga ni Nonoy. Ano yung gagawin nila sa bahay ni Kapitan? Yan nga din po yung balak alamin ni Nonoy. Naroon siya ngayon eh. Minamatyagan yung kilos ni na Marco. Ang mabuti pa, puntahan natin si Kapitan at... Natigilan si Matias nang makitang wala na ang ama sa kinaupuan. Wala na dito si Lolo Elpidio kanina pa. Mukhang nauna yatang umalis ah. Ay naku, talaga nga naman, bilisan mo Timoy. Baka kung anong gawin niya sa mga kabataang yun. Dali-daling umalis ang dalawa. Nakahinga ng maluwag si Mang Matias nang makitang nakaupo lang ang matanda sa isang tumbang puno habang pinapanood ang mga kabataang nakikipag-usap sa kapitan. Huwag kayong magpapakita. Tignan niyo kung nasaan si Nonoy. Wika ng matanda sabay turo kay Nonoy na nasa kabilang bahagi. Opo, dyan ko siya iniwan kanina eh. Pero nung ginagawa ng pangkat ni Marco sa bahay ng kapitan. Patuloy ang pakikipag-usap nila Marco sa kapitan. Napansin ito. Naglabas ng maliit na papel. Inabot kay Kapitan Lindo. Mahinahon ang pakikipag-usap nito. Ganon din ang mukha ng matanda. Walang anumang bahid ng galit, kaya lalong naintriga si Nonoy. Maya-maya umalis ang pangkat. Dali-daling nilapitan ni Mang Matias si Kapitan Lindo. Samantalang si Nonoy, sinundan ng pangkat ni Marco. Nandyan pala kayo. Anong ginagawa nyo dito? Nakita namin papunta dito yung grupo nila Marco eh. Ano bang ginawa nila dito? Si Marco ba ay nagpasa sa akin ng papeles. Gusto niya maging isa sa mga bantay baryo. Bantay baryo! Yung siraulong yun! Maniwala ko malamang. May binabalak na namang hindi maganda ang taong yun, kaya siya naparito. Hindi ganun si Marco. Oo, pasaway at malakas mang asar ang taong yon. Pero kahit papano, may malasakit siya sa baryo. Teka, nasan nga pala ang anak mo, Matias? Hindi ko alam. Kanina nandito lang yun eh. Uy Nonoy, andiyan ka ba? Lumabas ka nga sa pinagtataguan mo. Wika ni Mang Matias. Kaso nga lang walang sumasagot. Mukhang sinundan ni Nonoy yung pangkat ni Marco ah. Naku, baka lalong magkagulo, sandali lang Manong ah. Susubukan kong humabol para pigilan siya. Mabilis na umalis si Timoy. Sinundan ng kaibigan. Naabutan nito ang grupo ni Marco. Ngunit wala doon si Nonoy. Marco, sandali lang. Nakita mo ba si Nonoy? Mukha bang magkasundo kami ng kaibigan mo? At saka bakit mo siya hinahanap sa akin? Wala naman. Sige, babalik na lang ako.
Dahil hindi mahanap ang kaibigan, umuwi si Timoy. Laking gulat nito nang biglang may humila sa kanya papunta sa gilid ng daan. Anong ginagawa mo? Bakit ka sumunod? Nasira tuloy yung diskarte ko. Nag-aalala yung tatay mo bigla ka nalang nawala Hindi na ako nagsabi sa kanila dahil alam kong hindi papayag si tatay. Pero gusto kong malaman kung anong pakay ni Marco kay Kapitan Lindo. Ang sabi ni Kapitan, nagpasa daw ng mga papeles Gusto ni Marco na maging bantay baryo. Naniwala ka naman. Kung sakaling totoo yan, bakit siya mag-aaksaya ng panahon para sa ganung uri ng trabaho? Yan din yung gusto kong malaman nandito na tayo. Sundan na lang natin. Yun na nga ang ginagawa ko bago ka dumating, di ba? Pasensya na Nonoy, halika na, sundan na natin. Bago pa sila makalayo ng husto. Sinundan ng mga ito ang pangkat. Hanggang sa makarating sa kabisera. Pumasok ang pangkat sa lumang kubo kung saan laging nakatambay. Doon ipinagpatuloy ang usapan. Alam niyo ba, kapag naprobahan ang pagiging bantay baryo, lahat ng mga gusto nating gawin, magagawa natin ng walang sino man ang sisita. Kawawang kapitan. Wala man lang kaalam-alam. Wika ni Marco. Nanatili pa ang dalawa upang marinig ang pag-uusap ng pangkat. Ngunit paulit-ulit lang ang pinag-uusapan ng mga ito. Kaya nagpasya si Nonoy na umuwi. Ngunit akmang aalis na ang dalawa nang biglang makita ang isang magarang sasakyan papasok sa loob ng bakuran ng lumang kubo. Nanlaki ang mga mata ni Nonoy dahil kilala nito kung sino ang bumaba mula sa sasakyan. Marco, nasa na ang pinagmamayabang yung resulta? Wika ni Antero. Malapit ko nang makuha ang loob ng matanda. Alam mo bang delikadong makita kang kasama ko? Wala akong kinakatakutan. Ano naman kung mambabara nga ang taong yon? Sabi-sabi lang yon, Marco. Kaya huwag kang mag-alala. Walang gagalaw sa atin. Gawin mo lang ang mga pinapagawa ko. Nang sa ganon wala tayong maging problema. Eto ang paunang bayad. Ikaw nang bahala sa mga kasama mo. Ayos. Salamat, Tio Antero. Ako nang bahala sa mga tropa ko. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Wala ka naman, Marco. Gaya ng sinabi ko sa'yo, maging masunurin ka lang. Ako nang bahala sa'yo. Nagulat si Nonoy nang malamang pamangkin ni Antero si Marco. Matapos makipag-usap sa pangkat, dali-dali itong umalis. Naiwan sina Marco at ang mga kasama nito. Pinaghatian ang binigay na pera ni Antero. Marami pang ganyan at hindi lang yan ang matatanggap ninyo. Basta sundin nyo lang ang mga sinasabi ko. At kung ano ang pinapagawa ni Tio Antero, wala tayong magiging problema. Palagi pang busog ang bulsa nyo. Wika ni Marco. Ilang sandali pa nagpasya ang grupo na umalis sa lugar. Hindi napansin ng mga ito si Nonoy na nakatayo lang sa gilid. Kaya naman pala halang ang bituka. May pinagmanahan. Hindi na ako magtataka. Isang araw susundan niyan yung yabag ni Antero. Tara, mukhang wala naman tayong mapapala dito. Umuwi na ang dalawa. Sinabi kay Mang Matsyasang nalaman. Maging ito ay nagulat nang mapag-alamang pamangkin ni Antero si Marco. Ang mabuti pa, iwasan mo na lang ang grupo nila Nonoy. Mahirap na. Baka kung ano pang gawin nila sa'yo Malakas na ang loob ng mga yan dahil protektado sila ni Antero. Kaya ikaw na ang umiwas. Sisikapin ko pong umiwas sa kanila hanggat makakaya. Pero pag nasagad ang pasensya ko, hindi ako mangangako na hindi magkakaroon ng gulo. Ang mabuti pa, magpahinga ka na nga. Nagpapahinga na din ang lolo Elpidio mo, kaya huwag kang maingay.
Kinabukasan maagang umalis si Mang Matias at Timoy dahil nakahanap na ito ng mapapasukan sa bayan. Sa pagkakataong ito, isinama nila si Nonoy dahil maraming tao ang kakailanganin. Tay, maiwan ka muna dito sa bahay ha. May trabaho kasi ako sa bayan eh. Kasama ko si Nonoy. Huwag mo kong alalahanin. Ako nang bahala dito. Sige na, mag-iingat kayo. Salamat tay. Mauna na po kami. Pag-uusap ng mag-ama. Kakaalis lang ng dalawa nang dumating si Kapitan Lindo. Magandang umaga, Elpidio. Maaari bang tignan mo ang papel na ito? Ibinigay ng pamangkin ni Antero sa akin. May mga nakasulat. Hindi ko maintindihan. O sige, Natigilan ang matanda nang makita ang mga katagang nakasulat sa maliit na papel. Bakit, Elpidio? Anong nangyari? Bakit hindi ka makapagsalita? Hindi ako maaaring magkamali. Ang mga nakasulat sa papel na ito, isang uri ng orasyon. Binasa mo ba, Lindo? Magsabi ka ng totoo. Oo, binasa ko. Pero wala akong maintindihan. Ano bang meron sa orasyon na yan? Aswang ang taong nag-abot sa'yo. Minarkahan ka. Ano mang oras, maaari kang atake ng nilalang na yon. Sunugin natin yung papel. Kahit ano pang gawin mong pagsunog sa papel, dahil nabasa mo na ang orasyon, hindi na mawawala ang bisa nito. Ibig sabihin nakakapit na sa kaluluwa mo ang marka ng isang aswang. Anong gagawin ko, Elpidio? Hindi naman sa natatakot ako. Pero ang inaalala ko, yung tao sa bahay. Nandyan pa naman ang apo ko. 5 buwang gulang pa lang na sanggol. Anong sinabi mo? May sanggol sa bahay mo, nababaliw ka na ba, Lindo? Alam mong nasa panganib ang buhay mo simula pa lang. Bakit mo inayaang magpunta ang mga anak mo kasama ang sanggol? Wala naman ako magagawa. Bigla silang sumulpot. Alangan ipagtabuyan ko. Oo, naroon na tayo. Pero sana, isaalang-alang mo din ang kaligtasan nila. Masyadong mapanganib para sa mga anak mo, lalo na sa sanggol. Hindi na pangkaraniwang tawang kalaban dito, Lindo. Kung si Antero ang nagbigay sa'yo ng papel na yan, iisa lang ang ibig sabihin. May koneksyon sa mga taong naglalagay ng kapangyarihang itim ang taong yon. Ngayon anong balak mong gawin, Elpidio? Pasensya na. Ako ang kapitan, pero parang ako ang palaging humihingi ng tulog. Hindi naman ibig sabihin na kapitan ka, marami kang nalalaman. May mga desisyon na kung minsan kailangan mong sumangguni sa iba para mapag-isipan ng mabuti. Huwag kang mag-alala, may naisip na akong paraan. Ako nang bahala, Lindo. Halika, gusto kong makita ang mga anak at apo mo. Sinama ni Kapitan Lindo ang matanda sa tahanan upang makita ang mga anak nito. Kung hindi nyo na itatanong, si Mang Elpidio ang nilalapitan ni Kapitan Lindo sa tuwing magkakasakit ang kanyang mga anak at tanging ang matanda lang ang nakakapagpagaling dito. Nagulat ang mga anak ni Kapitan Lindo nang makita si Mang Elpidio. Dito napatunayan ng matanda na hindi lahat ng tao sa baryo ay galit sa kanya. Nakipagkumustahan ng mga ito sa matanda at nakipag-usap. Sinabi din ni Mang Elpidio ang lahat. Inusala ng proteksyon ng sanggol dahil alam niyang ito ang unang pupuntiryahin ng mga aswang kung sakaling sumalakay. Binigyan din ni Mang Elpidio ng ilang pangontra at habak ang anak ni Kapitan Lindo. Samantala, magkasamang nagtatrabaho ang mag-ama sa isang bagsakan ng gulay sa palengke. Hindi taga doon sa bayan ang may-ari, ngunit kilala ito ni Mang Matias, kaya mabilis silang nakapasok. Mabuti pa tong kaibigan nyo, Manong. Hindi tayo tinanggihan. Halos lahat ng mga nandito, ayaw tayong tanggapin sa trabaho eh. Mabuting tao kasi itong si paring Joel. Kahit hindi taga dito sa bayan, may malasakit siya sa kapwa. Alam niya kung gaano kahirap mawalan ng trabaho. Kaya kung hindi mo napapansin, halos lahat ng mga kargador niya ay dating pariwara. Kilala ko ang ilan sa mga yan eh.
Dating mga tambay. Walang ginawa kundi magbasag ulo. Pero hindi naman kaya mapahamak ang kaibigan mo nito, Manong? Magtiwala ka, Timoy. Hindi mapapahamak si paring Joel. At sa kasino naman ang gagalaw sa kanya? Hindi mo ba nakikita yung mga malalaking tao na yan? Lahat sila. Kaligtasan ni paring Joel ang prioridad. Kung sa bagay. Marami namang tauhan niyang si Mang Joel. Pero ano naman yung magagawa ng kaibigan niyo kung mga taong gaya ni Antero ang makakarap? Hindi basta-basta si Joel. Sigurado kung hindi siya gagalawin ni Antero. Sige na, bilisan nyo nang tapusin niya mga kaing nang makalarga na tong truck pabalik sa bayan. Pagsapit ng hapon, natapos na nila Nonoy at Timoy ang lahat ng mga trabaho. Nagpaalam na ang mga ito na uuwi. Pagod na pagod ang tatlo nang dumating sa tahanan. Naabutan pa ng mga ito si Lolo Elpidio na naghahain ng pagkain. Aba, saan ang galing tong mga ulam, tay? Kay Kapitan Lindo. Nandyan ang mga anak niya kaya nagluto sila. Binigyan tayo. Kaya pala mamaya Nonoy, Matias, maaari bang doon muna tayo matulog sa tahanan ni Kapitan? Eh bakit naman po, tay? May sarili naman tayong bahay ah. May ibinigay na papeles si Lindo sa akin at nalaman kong orasyong pangmarka yon ng isang aswang. Minarkahan si Lindo at paniguradong maging ang mga anak niya, markado na din. Delikado ang lagay nila, lalo pat may sanggol sa kanilang tahanan. O sige, walang problema. Pero ano pong gagawin nyo kung sakali? Ako nang bahala doon. Sa ngayon bilisan nyo na. Nang makakain na, pupuntahan natin si Kapitan Lindo. Matapos kumain, tumuloy na ang mga ito sa pagpunta kay Kapitan Lindo. Naglabas ito ng lambanog. Nag-inuman ang mga nakakatanda habang sina Nonoy at Timoy nakabantay sa mga susunod na mangyayari. Malakas ang kutob ng binata na may magaganap ng gabing iyon. Sa kailaliman ng gabi, habang masayang nag-uusap ang mga naroon, naramdaman ni Mang Elpidio ang isang malakas na presensya. Pasimple itong tumayo, nagkunwaring iihi. Tinapik nito sa balikat si Matias. Alam na nito ang ibig sabihin ng ama, kaya makalipas ang ilang minuto, sumunod na din si Matias palabas ng bahay. Mga anak, pumasok na kayo sa kwarto. Gabi na, patulugin niyo na ang sanggol. Utos ni Kapitan Lindo sa kanyang mga anak. Nagpasukan naman ang mga ito sa silid. Samantalang nakaidlip na si Nonoy nang mapansin itong biglang tumahimik sa loob ng tahanan. Ano kayang nangyayari? Bakit tumahimik sila tatay? Naku, baka lasing na. Hindi. Tignan mo si Lolo Elpidio. Papunta dito oh. Nakasunod si tatay at kapitan. Ano kaya nangyari? Maya-maya ay nakalapit na sa kanila ang matanda. Sinabihan ng mga ito na sila ang magbabantay ng bahay. Manatili kayo sa atangan ng bahay, Nonoy. Hawakan niyo ang garapon ng asin at isang bote ng langis. Para saan po tong langis, Lolo? Alam ko po, asin ang para sa mga aswang eh. Pangontra sa mga aswang ang langis na yan. Sa oras na dumating sila, kagad yung malalaman dahil kukulo ang laman ng bote. Ilang sandali nga, nagsimulang kumulo ang langis. Lalong lumakas ang enerhiyang nararamdaman ni Mang Elpidio. Mukhang nandito na sila, Lolo. Ano pong gagawin natin? Manatili kayo dyan sa atangan. Huwag kayong aalis. Matias, doon ka sa likod ng bahay. Lindo, manatili ka sa tabi ko. Habang nagsasalita ang matanda, isang figura ang nagpakita. Naglakad ito papunta sa kanilang kinakatayuan, ngunit hindi magawang lumapit ng husto dahil na rin sa malakas na bakod na inilagay ng matanda. Sinasabi ko na nga ba? Mang Elpidio na naman.
Mabuti at nagkita tayo dito. Hindi na ako mahihirapang hanapin ka kung saan. Alam ko na ang dahilan kung bakit ka nandito. Siguro nakita mo na ang ginawa ko sa tauhan mo. Oo, alam kong ikaw ang may gawa nun. Pero tignan natin kung hanggang saan ang husay mo tanda. Hindi mo pa nga ako kilala. Pero ikaw, kilalang kilala ko, Antero. Ikaw ang nag-iisang anak ni Alpon, ang aswang na pinatay ko, na naging dahilan kung bakit nagalit sa akin ang mga tao. Ikaw din ang nagpakalat ng maling balita tungkol sa akin upang pagtakpan ang katauhan ng iyong ama. Oo, at ang lahat ng nangyari dito ay gawa mo. Gawa ko o bunga ng pag-iigante mo. Huwag mong baliktarin ang mga nangyari, Antero, dahil kahit anong gawin mo, lalabas ang katotohanan. Wala nang lalabas sa katotohanan dahil sisiguraduhin ko. Lahat kayong nandito ngayong gabi, magiging hapunan na makasama ko. Naglabasan mula sa paligid ang napakaraming nilalang. Napalibutan ang buong bakuran. Ngunit hindi nila magawang pasukin ang depensang ginawa ni Mang Elpidio. Hindi ka makakapasok sa bakuran. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Aalis. Sa palagay mo, ganun lang kadali ang bagay na yon. Ito ang pinaka-inaantay ko. Alam mo bang sinadya kong gumawa ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagbabanta sa kawawang kapitan na aagawin ko ang kanyang lupain para lumabas ka? Sinasabi ko na nga ba, walang kinalaman ng gintong nakuha namin sa balon. Ako ang totoo mong pakay. Simula nang patayin ko ang ama mo. Tama na ang satsat. Alam kong may kahinaan ang depensa mo at alam ko na hindi mo masasakop ang kalangitan. Napatingala si Mang Elpidio. Nakita ang mga nilalang na bumubulusok. Dali-daling naglabas ng patalimang matanda. Nag-usan ng dasal sa kanyang palad. Sinugatan at inilapat sa lupa. Maging ang tungkod nito ay ilang ulit na hinampas sa lupa. Nagbulong ng mga orasyon. Isa-isang naglabasan ang mga baging na bumalot sa buong tahanan. Hindi nagawang makapasok ng mga lumilipad na nilalang, kaya ang sinugod ng mga ito ay si Mang Matias. Kahit papano, meron siyang karanasan sa pakikipaglaban dahil noon pa man, palagi na itong kasama ni Mang Elpidio sa pakikipaglaban. Dinampot ni Mang Matias ang mga nakalapag na sibat. Binato ang papasugod na nilalang. Isa-isang nagbagsakan. Matapos ay kinuha ang buntot pagi sa kanyang likuran. Pinagahampas ang mga bumagsak na nilalang. Nakatingin lang si Antero habang hinahataw ni Mang Matias ang mga kasamahan. Nakalimutan kong sabihin, mahusay din palang makipaglaban ng anak kong si Matias. Baka walang iya kayo! Galit na galit si Antero ng mga oras na yon habang patuloy na inaasar ni Mang Elpidio. Si Nanonoy naman, iniintay ang susunod na gagawin ng matanda. Panahon na para tapusin ang laban. Ibinaba ni Mang Elpidio ang depensa, dahilan para makapasok ang mga aswang. Hindi pa man nakakalapit ang mga ito. Naglabasan ang mga ugat sa puno. Pinaglilingkis ang mga aswang. Kasunod nito, mula sa madilim na bahagi ng lugar, lumabas ang dalawang napakalaking nilalang. Ang kalabaw na merong katawan ng tao. Lahat ng aswang na nakalingkis. Walang pagdadalawang isip na binabali ang katawan. Tinatanggalan ng ulo. Kinakain ang laman. Hindi makapaniwala si Antero na nagawang ubusin ng matanda ang kanyang mga kasama sa isang iglap. Hindi mo nga ako talaga kilala, Antero. Sana man lang inisip mo kung paano kong napatay ang iyong ama. Malakas na aswang cellphone, pero nagawa ko siyang ibalik sa impyernong pinagmulan. Hindi na nagsalita pa si Antero. Kagad nitong sinugod si Mang Elpidio.
Nakipagbuno ang matanda. Hindi makapaniwala si Nonoy sa lakas na ipinapakita nito. Nasipat din ito si Marco sa sulok. Ngunit sa halip na tumulong, tumakbo palayo ang binata. Ubod talaga ng duwag yung taong yun ah. Hayaan mo na siya, mabuti pa. Alam nating bag din ang buntot niya. Ibinaling ng dalawa ang atensyon kay Mang Elpidio at Antero. Malakas na palitan ng suntok ang ginagawa ng dalawa. Halos patas ang kanilang laban, maging ang dalawang higanteng nilalang. Pinapanood lamang ang laban ng dalawang matanda. Kaso nga lang, sa isang maling kilos ni Antero, nagwakas ang kanilang laban. Sinubukan itong gamitan ng tigalpo si Mang Elpidio. Kaso nga lang hindi tumalab. Nang gumante ang matanda, hindi na ito nakagalaw. Hindi mo sinabing batuan pala ng Tigalpo ang gusto mong laban. Pasensya na bilang manggagaway. Ang pagbabato ng mga Tigalpo ang pinakalakas ko. Nakataas ang kamay ni Mang Elpidio na parang sinasakal si Antero. Mahigit 2 dipa ang layo ng matanda sa kanya, ngunit nagagawa niya itong saktan. Hindi pa rin magawang kontra ni Antero ang tigalpo ni Mang Elpidio hanggang sa nagbalik ito sa anyong tao. Dito na magwawakas ang saling lahi ng iyong ama. Sayang lang, ginamit niyo ang kapangyarihan sa panglalamang. Biglang kinuyom ni Mang Elpidio ang kamao. Nabali ang liig ni Antero. Kagad kumilos ang dalawang nilalang. Mula sa kamay at paa, hinila ng dalawang nilalang ang katawan. Nabali ito sa dalawa. Walang pagdadalawang isip na kinain. Dito na nagwakas ang buhay ng isang gamang aswang. Sinayang ni Antero ang kanyang pagkakataon sa paghiganti. Nabalot ng galit ang taong ito. Nanaig ang paghihigante hanggang sa tuluyang lamunin ang kadilema ng kanyang puso. Matapos ang kaganapang iyon, nagbalik na sa ayos ang lahat. Gamit ang kakayahan ni Mang Elpidio na magbura ng alaala, tinanggal nito sa isipan ng mga anak ni Kapitan Lindo ang kaganapan. Naibalik din sa dating may-ari ang mga nabiling ari-arian ni Antero at muling nagkaroon ng kaayusan sa lugar. Naglaho na lang din sa isip ng mga tao ang usapin tungkol sa gintong natagpuan sa balon ni Kapitan Lindo. Minabuti nila na wag itong ilantad para mapangalagaan ang lugar. Muling bumalik sa kabundukan si Mang Elpidio. Ngunit paminsan-minsan, umuwi ito sa kanilang tahanan. At sa tulong ni Kapitan Lindo, naunawaan ng mga tao ang lahat ng nangyari sa matanda. Muli itong tinanggap, pero nanatili pa rin sa kabundukan si Mang Elpidio. Mas gusto ang payapang buhay kasama ang dalawang gabay na mga palaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Chris. Walang eksaktong taon, probinsya ng Tacloban. Masayang namumuhay si Chris sa simpleng tahanan kasama ang buntis na asawa na si Maribel. Matagal na nilang inaantay ang pagdating ng anak, kaya't lalo silang naging maingat sa kanilang buhay. Isang hapon, pumunta si Chris sa palengke upang bumili ng ulam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaalitan ang isang lalaki. Ang pangalan ay Pedring. Aba, masyado ka yatang maangas. Akala mo kung sino ka. Wika ni Pedring. Wala akong ginagawang masama. Kung may problema ka, sabihin mo na maayos. Huwag kang magmalinis. Tandaan mo to, Chris. Hindi pa tayo tapos. Lumapit si Pedring sa kanya at bumulong. Tandaan mo, papatayin kita. Nanlaki ang mga mata ni Chris. Hindi niya alam kung biro o seryoso ang banta ni Pedring. Pero sa paraan ng pagsasalita nito,
Ramdam niya na may halong panganib. Pagkauwi ni Chris sa kanilang tahanan, hindi siya mapakali. Kagad siyang sinalubong ni Maribel. Mahal, may nangyari ba? Para kang balisa ah. Wala. Huwag mong alalahanin. Sa kaloob-looban ni Chris, alam niya na hindi simpleng away ang naganap, lalo pat pinagbantaan siya ni Pedring. Pagsapit ng gabi, tahimik na nakahiga si Chris at Maribel sa kanilang maliit na kubo sa tabing dagat. Ang malamig na simoy ng hangin nagbibigay ng ginhawa sa kanilang dalawa. Si Maribel na malapit ng mga anak, maigpit na nakayakap kay Chris. Mahal, hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang makita yung anak natin. Konting tiis na lang, mahal. Makikita mo na rin yung anak natin. Habang mahimbing na natutulog, isang kaluskos ang gumising kay Chris. Napatingin siya sa bintana. May mga anino na gumagalaw, nakapalibot sa kanilang tahanan. Hanggang sa nasira ang pintuan ng kubo, nakita niya ang pamilyar na muka, si Pedring. Kasama ang dalawang kalalakian, pero hindi mga normal na tao. Pulang-pula ang mga mata, matulis at mahaba ang ngipin. Mga aswang. Sabi ko naman sa'yo, pare. Hindi pa tayo tapos. Bago pa makagalaw si Chris, sinunggaban siya ng isa sa mga kasama ni Pedring. Pinukpok sa ulo. Napahandusay sa sahig. Dahan-dahang dumilim ang paningin. Ang huli niyang naaalala, nagmamakaawa ang asawang si Maribel. Ang sunod na naramdaman ni Chris ay ang malamig na hampas ng tubig. Dahan-dahan siyang inaanod ng alon papalayo sa dalampasigan. Nang idilat ang mga mata, isang bagay lamang ang nasa isipan, ang nangyari sa kanyang asawa at anak. Malamig at mabigat ang katawan ni Chris. Ang una niyang nasilayan ang itim na kisame ng isang kubo. Amoy usok ng insenso at tuyong dahon. Sa tabi niya ay may nakasinding gasera, nagbibigay ng bagyang liwanag sa loob ng madilim na kwarto. Nasaan ako? Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Payat, mahaba ang puting buhok, kulubot ang buong katawan, hawak ang mangkok na may mabangong likido. Huwag ka munang gumalaw, Eho. Mahina ka pa. Sinubukan ni Chris na bumangon, pero masakit ang buong katawan. Para siyang binugbog, giniling ng paulit-ulit. Teka, sino ka? Ako si Enteng, albularyo. Nakita kitang inanod sa dalampasigan. Halos wala ka ng buhay. Napatingin si Chris sa kanyang katawan. Balot ito ng mga dahon. May mga nakaukit pa na simbolo gamit ang pulang tinta. Si Maribel. Bumalik sa kanya ang huling naaalala, ang sigaw ng asawa. Nanlaki ang mga mata ni Chris at napakuyom sa kamao. Pinatay siya. Pinatay siya. Pinatay ang asawa ko. Sinubukan niyang tumayo, pero kagad siyang pinigilan ni Enteng. Huwag kang magpadalos-dalos. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong kumalma. Hinihingal si Chris. Nanginginig ang katawan, hindi lamang sa sakit, kundi sa matinding galit. Hindi ako pwedeng tumigil. Kailangan kong ipagigante si Maribel. Huminga ng malalim si Enteng at saka naupo sa tabi ni Chris. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo. Pero kung haharapin mo mga halimaw na yon sa ganitong kalagayan, mamamatay ka lang. Tumingin si Enteng sa malayo na para bang merong iniisip. Kung gusto mong lumaban, tutulungan kita. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Mang Enteng. Hindi lang ako basta manggagamot.
Tumutugis ako ng mga aswang. Tadhana na mismo ang nagdikta upang magkita tayong dalawa. Nabuhayan ng pag-asa si Chris. Ito na ang simula ng paghihiganti. Sa loob ng maliit at simpleng kubo ni Enteng, pinaliwanag ni Chris ang sinapit niya. Ang malagim na gabi na inagaw sa kanya ang lahat. Habang nagsasalita, nararamdaman niya na bumabalik ang sakit at galit. Pero pilit niya itong pinanlabanan. Tahimik na nakinig si Enteng. Nakapikit habang iniintindi ang bawat salita ni Chris. Matapos niyang magkwento, huminga ng malalim ang matanda at tumango. Mabigat ang dinanas mo, iho. At alam kong hindi na matatapos ang sakit na yan hanggat hindi mo nakakamit ang hustisya. Hindi lang hustisya ang gusto ko. Gusto kong burahin ang lahi nila. Hindi ko hahayaang maranasan ng ibang tao ang naranasan ko. Napangiti si Manong Enteng. Ngunit may bahid ng lungkot ang mga mata. Kung ganon, kailangan mong matuto at magbago. Hindi sapat ang tapang at galit para labanan ng mga halimaw. Kailangan mong kumuha ng kaalaman, magpalakas ng pangangatawan, lakas mula sa mga sinaunang aral. Huwag kang mag-alala, Manong. Gagawin ko ang lahat. Sa ilalim ng gabay ni Enteng, sumailalim si Chris sa pagsasanay. Hindi lang siya tinuruan ng pisikal na pakikipaglaban, kasama na dito ang mga orasyon patungkol sa lihim na karunungan. Tuwing umaga ay walang ibang ginawa kung hindi maglibot sa kagubatan. Pinapalakas ang koneksyon sa kalikasan. Natutunan niyang gumamit ng iba't ibang sandata. Ngunit higit sa lahat, ang pagpapalalim ng kaalaman sa mga orasyon. Mga sinaunang dasal at ritual upang protektahan ang sarili laban sa mga nilalang. Sa ilalim ng buwan, naupo siya sa harapan ng apoy. Inuusal ang mga dasal na itinuro sa kanya. Nararamdaman ang enerhiyang bumabalot sa katawan. Lahat ng ito ay pumapasok sa buo niyang sistema. Manong, matanong ko lang, ano ba talaga mga aswang? Si Enteng, bakit sila nabuhay sa mundong to? Hindi mo na kailangan malaman ng sagot yan. Ang tanging mahalaga kung paano mo sila pupuksain. Sa paglipas ng mga taon, naging dalubhasa siya sa pakikipaglaban at sa lihim na karunungan. Wala na ang dating Chris na mahina at walang laban. Sa kanyang lugar, isang mandirigma ang isinilang. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay, sa wakas dumating na ang araw na matagal nang inaantay ni Chris. Habang naglalakad siya sa gilid ng palengke upang bumili ng ilang gamit, may isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Kagad niyang nilingon ang pinagmumulan. Doon niya nakita ang taong minsan nagpabagsak ng kanyang buhay, si Pedring. Nakatayo ito sa isang tindahan, nakikipag-usap sa isang lalaki. Bagamat nagbago ang anyo ni Chris, mas matikas, mas malakas at mas matapang, hindi nagbago ang mukha ni Pedring. Ang tusong ngiti, ang matatalim na mata, isang halimaw na nagtatago sa katawan ng tao. Ramdam ang gigil at galit sa buong katawan ni Chris. Ngunit pinili niya na maging mahinahon. Hindi niya ito maaaring atakihin ng walang plano. Sinundan niya si Pedring nang hindi nito namamalayan. Lumusot siya sa makikitid na eskanita, lumakad sa ilalim ng dilim. Hanggang sa nakita niya ang tinutuloyan nito, isang lumang bahay sa liblib na bahagi ng baryo. Dumaan ng ilang oras. Mula sa malayo, pinagmasdan niya ang paligid ng bahay. May ilang nakabantay, mga tauhan ni Pedring na siguradong mga aswang. Mabilis siyang bumalik kay Enteng at sinabi ang natuklasan. Alam ko na kung saan siya nakatira. Oras na para tapusin to. Tumango si Enteng. Hindi ito nagulat.
Tila ba matagal nang inaantay ang sandaling ito. Sigurado ka ba? Handa ka na? Matagal na akong handa, Manong. Pagsapit ng dilim ay nagsimula silang kumilos. Magaan ang bawat hakbang habang papalapit sa bahay ni Pedring. Bitbit ng binata ang kanyang matalim na kris habang si Enteng may hawak na isang maliit na bote na may likidong kumukulo, isang uri ng langis na kung tawagin ay lana. Nang malapit na sila sa tahanan ay muling pinakalma ni Chris ang sarili. Hindi simpleng pag-atake ang gagawin. Ito ang katuparan ng paghiganti. Nakatayo sa labas ang dalawang bantay. Bago pa sila makasigaw, mabilis na lumusot si Chris sa anino, isa-isang ginilitan ng leeg. Ang isa ay sinubukan pang tumakas. Malakas sa suntok sa sentido ang nagpatihaya sa kanya. Pagpasok nila sa loob, sa gitna ng madilim na kwarto ay nakaupo si Pedring. Hindi na ito nagulat. Salip ay ngumiti pa habang unti-unting tumatayo. Aba, bumalik ka pa pala. Chris, akala ko patay ka na. Yun ang pinakamalaki mong pagkakamali. Hindi mo sinigurado na patay na ako, kaya panahon na para maningil. Nagbago ang anyo ni Pedring. Dahan-dahang lumaki. Humaba ang mga kuko. Lumabas ang matatalas na pangil. Naging purong itim ang mga mata. Sumugod na si Chris. Nagtagisan ang dalawa. Matalim na sandata laban sa matutulis na kuko. Sinubukang dumakma ni Pedring, ngunit naging maaga pang binata. Iniwasan niya ang atake. Mabilis na bumanat ng saksak sa tagiliran ng halimaw. Napadaing si Pedring ngunit hindi ito bumagsak. Hindi mo ako matatalo sa ganyang pamamaraan, Laga. Dito na kumilos si Manong Enteng. Isinaboy ang dalang lana kay Pedring. Napaangil ng napakalakas ang halimaw. Umalingaw-ngaw sa buong tahanan ang nakakakilabot na sigaw. Samantala, hindi pinalampas ni Chris ang pagkakataon. Sa isang malakas na huling pag-atake, itinarak niya ang Chris sa dibdib ni Pedring. Inikot pa ito ng ilang beses upang mas lumala ang pinsala. Dahan-dahang nanghina ang katawan ni Pedring. Sa huli ay bumagsak ito sa sahig at wala ng buhay. Hindi gumalaw si Chris. Tinitigan niya ang bangkay ng kanyang pinakamalupit na kaaway. Ramdam niya ang ginhawa, pero alam niya na hindi pa ito ang katapusan. Marami pang katulad ni Pedring ang nagtatago sa kadiliman. Ang kaganapan ng paghiganti ay simula pa lamang ng kanyang misyon. Matapos mapatay si Pedring, inakala ni Chris na bumalik na ang katahimikan sa buhay. Ngunit isang araw pagbalik niya sa kubo, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Si Manong Enteng, wala ng buhay. Nakabulagta sa sahig, puno ng dugo ang katawan, malalim ang mga sugat, nakadilat ang mga mata ng matanda na halatang nagpumilit pang lumaban. Sa tabi ng bangkay ni Mang Enteng, may nakaukit sa sahig, isang kakaibang simbolo na hindi pamilyar kay Chris. Napakuyom siya ng kamao. Sinong may gawa nito? Kagad lumabas ng tahanan si Chris. Magmula ng gabing yun, sinimulan niya ang paghahanap sa halimaw. Nang mga sumunod na linggo, isa-isang naglaho ang mga aswang sa kanilang lugar. Sa bawat anino, sa bawat madilim na sulok ng kagubatan, si Chris ay nagmamasid. Nag-aabang, handang umatake sa sandaling matunton ang halimaw na pumatay kay Enteng. Sa unang pagkakataon nakatagpo niya ang isang tikbalang, isang nilalang na may katawan ng tao at ulo ng kabayo. Matangkad ang sukat, pulang-pula ang mga mata, mabilis ang kilos sa gitna ng kadiliman. Sa halip na umatras ay sumugod si Chris. Dala-dala niya ang sandata na binuhusan ng langis ng lana.
Inatake ng sunod-sunod na hiwa ang tikbalang. Bagamat likas na malakas ang tikbalang, hindi ito makalapit sa kanya. Masyado kang mapangahas, tao. Hindi ako basta tao. Mabilis siyang lumusot sa ilalim ng halimaw, buong puwersang sinaksak ang tagiriran. Napaangil ng malakas ang tikbalang. Nang bumagsak ito sa lupa ay hindi nag-aksaya ng oras si Chris. Hiniwa niya ang leeg. Kagad dalagutan ng hininga. Kaso nga lang hindi pa ito sapat. Sumapit na naman ang isang gabi. May narinig siyang sigaw mula sa isang kubo. Pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Isang itim na nilalang ang nadatnan. Pilit nitong inaabot ang isang buong pamilya. Muling hinugot ni Chris ang sandata. Tumalon papunta sa nilalang at sinaksak ang binti nito. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Pero hindi na nagpaawat pa si Chris. Walang awa niyang ginilitan ng ulo. Nagtakbuhan ng mga tao palabas ng tahanan. Inantay nila ang paglabas ni Chris. Sa halip na matakot sa kanya, makikita sa kanilang mga mata ang pag-asa. Isang bagay na matagal nang nawala sa baryo. Sa kabila ng lahat ng pagpatay, hindi pa rin niya natutukoy ang tunay na salarin. Masyadong mailap ang pumatay kay Manong Enteng. Pero hinding-hindi siya titigil hanggat hindi napapatay ang may sala. Tumingin si Chris sa madilim na langit. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang Chris. Darating ang araw, mahanap kita. Pagsisisihan mo ang ginawa mo kay Manong Enteng. Ramdam ang puot at sakit sa mga salitang binitiwan. Patuloy niyang minamanmana ng buong baryo. Bukod sa paghahanap sa may salarin, binabantayan niya ang lahat ng tao. Hanggang sa napansin niya ang pagkilos sa pinakadulo ng lugar. Isang pamilya ang mahimbing na natutulog. Walang kalam-alam na merong nag-oobserba sa kanila mula sa bintana. Purong itim ang buong balat. Ang mapapansin mo lamang ay ang pulang mga mata. Dahan-dahan na itong papasok sa tahanan. Kaso nga lang hindi na naituloy. Hinawakan ni Chris ang paa ng nilalang. Buong puwersang binalibag papunta sa kakawyan. Hindi na naawa ang binata. Sinunggaban niya ang aswang. Paulit-ulit na inundaya ng saksak. Nakiusap ang nilalang na huwag siyang patayin, pero hindi na nakinig ang binata. Hinawakan niya ang leeg ng nilalang. Buong puwersang pinilipit. Patay na ang aswang. Kaso nga lang nilamon ng tuluyan ng galit si Chris. Masyadong mabrutal ang pagpatay niya sa nilalang. Hiniwa niya ang balat ng mukha nito. Iniwan lamang ang bungo. Yan. Magsilbing babala sa lahat ng mga nilalang. Hindi ako titigil hanggat nang bibiktima kayo. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nakakita ng kuweba sa loob ng gubat. Narinig niya ang pag-uusap sa loob tungkol sa kanilang susunod na biktima. Dahan-dahan siyang lumapit. Mula sa anino natanaw niya ang 3 figura. Nakapalibot sa isang katawan ng patay na kambing. Kinakain nila ang laman. Tumalon si Chris papunta sa isa sa mga aswang. Kasabay ng pagbagsak nito ay ang pagbaon ng sandata sa sentido ng aswang. Nagulantang ang 2 nilalang sa pagdating ng binata. Sumugod ang isa sa mga nilalang. Buong puwersang kinalmot si Chris pero hindi ito tinamaan. Sa muling pag-atake nito ay hinawakan ni Chris ang braso. Binali gamit ang tuhod at saka hinampas ang muka sa bato. Napaangil ang nilalang pero hindi pa tapos si Chris. Ibinaon ang hawak na sandata sa leg nito. Ilang ulit na inikot upang masiguradong mamamatay ang nilalang. Hindi na sumugod ang natitirang aswang. Nagtangkang tumakbo pero hindi nakaligtas. Tumalon si Chris papunta sa likuran ng aswang. Pinaluputan ng lubid ang leg nito. Kinuha ang bote ng lana sa bulsa. Pinainom sa aswang. Kitang-kita kung paanong umusok ang bunganga nito
habang nalalagok ang langis ng lana. Bumagsak sa lupa ang nilalang habang nanginginig. Kitang-kita niya kung paanong nalulusaw ang katawan nito. Yan ang tama sa inyo. Hindi na kayo makakapuksa ng mga tao. Matapos ng kaganapan, umuwi na ng tahanan si Chris. Ilang araw ang lumipas na natiling tahimik ang buong lugar. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, isang buntis na babae ang nakita ni Chris. Tumatakbo sa gitna ng kagubatan, halata sa kanyang muka ang matinding takot. Ang kanyang mga mata, paulit-ulit na lumilingon sa likuran, animoy may humahabol sa kanya. Unti-unti nang nawawala ng lakas ang babae dahil sa pagod. Pero bago pa siya tuluyang bumagsak sa lupa, sinalo siya ni Chris. Anong nangyari, Binibini? Bakit nasa kagubatan ka? Hinang-hina ang babae, ngunit pilit niyang binuka ang kanyang bibig upang magsalita. Tulungan mo ko. May humahabol sa akin eh. Itinaas ni Chris ang tingin. Sinipat ang paligid. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang babae. Nararamdaman niya ang presensya ng nilalang. Binuhat niya ang babae papunta sa isang ligtas na lugar. Sabihin mo sa akin, sinong humahabol sa'yo? Si Tasyo. Sandaling natigilan si Chris. Kilala niya ang pangalang Tasyo, kapatid ni Pedring. Siya ba yung kapatid ni Pedring? Tama ka. Pinapatay nila kapag hindi sumusunod sa kanila. Mabuti na lang nagkaroon ako ng pagkakataon para tumakas eh. Dito na naging malinaw kay Chris ang lahat. Namatay si Manong Enteng dahil sa paghihiganti ng kapatid ni Pedring. Walang iba kung hindi si Tasyo. Matapos ang pag-uusap, dinala ni Chris si Fe sa isang ligtas na lugar. Kinabukasan ay nagsimula siyang maganda upang puntahan si Tasyo. Alam ni Chris na hindi magiging madali ang kanyang misyon. Si Tasyo ay hindi tulad ng mga pangkaraniwang nilalang. Sinundan niya ang direksyon na ibinigay sa kanya ng babae hanggang sa nakita ang lugar ni Tasyo. Kaso nga lang bago pa makapasok ng tahanan, biglang bumukas ang pintuan. May tumalon papunta sa kanya. 4 ang kalaban ni Chris na parabang alam na dadating ang binata. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Nagtamo ng ilang sugat sa katawan si Chris. Sinadya niyang masugatan ng mga nilalang upang mahawakan ng bawat isa. Sa bawat kalmot na mararamdaman, hinahawakan niya ang kamay ng nilalang. Buong puwersang ibinabaon ang sandata sa leeg. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa maubos ang 4 na aswang. Duguan man si Chris, ngunit naubos niya ang mga kalaban. Hanggang sa isang malakas sa suntok ang tumama sa kanya. Tumalsik si Chris ngunit bumangon kagad. Nakita niya si Tasyo. Ramdam niya ang malakas na itim na aura na bumabalot dito. Natatakot man, pinanlabanan niya ang sarili. Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Anong balak mo? Papatayin mo ko kagaya ng ginawa mo sa aking mahal na kapatid. Pagmasdan mo ang iyong sarili, Chris. Ikaw ang tunay na halimaw. Hindi ba't pareho lang tayo? Wala akong pakialam sa kahit anumang sasabihin mo, Tasyo. Ang mahalaga para sa akin ay ang kamatayan mo. Biglang nagbago ang anyo ni Tasyo. Lumabas ang matutulis na pangil at mahabang kuko. Sunod-sunod na atake ang binitawan ni Tasyo sa kanya. Nahihirapan si Chris na sabayan ang lakas ng aswang. Ilang ulit na kalmot, ilang ulit na kagat ang tumama kay Chris. Alam ng binata sa kanyang sarili na dehado siya sa laban. Kaya naman sa huling lakas ni Chris, ibinaba niya ang depensa. Napatigil si Tasyo dahil parabang tanggap na ni Chris ang kanyang kamatayan. Mas mabuti ang ganyan. Mas mabuting hayaan mong patayin na lang kita. Bumuelo ng malakas si Tasyo
Pinunterya ang tiyan ni Chris. Bumaon ang napakatulis na kamay ni Tasyo sa kamay ni Chris. Laking gulat ng matanda dahil tumatawa ang binata. Oo, malakas ka. Pero mahina ang utak mo. Hinawakan ng maigpit ni Chris ang nakabaon na kuko ng kalaban. Hindi niya ito hinayaang makatakas. Sa huling lakas bumuelo si Chris nang pagsaksak sa lalamunan ng aswang. Hinila niya ang pagkakabaon papunta sa dibdib. Ilang ulit na inikot ang sandata upang maglikha ng malaking pinsala. Napaangil ng malakas si Tasyo. Hindi makapaniwala sa ginawa ng binata. Muling kinuha ni Chris ang lana sa bulsa. Binuhusan ng paulit-ulit ang aswang. Umusok ang buong katawan ni Tasyo. Unti-unting nalulusaw sa lupa. Maribel, manong ending. Napagiganti ko na kayo. Pero mukhang hanggang dito na lang din ako. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Magkikita na muli tayo. Tanggap na ni Chris ang kanyang kamatayan hanggang sa nakakita siya ng isang babae na papalapit sa kanya. Ang huling nakita, ang mukha ni Fe. Nagising na lamang si Chris na sa loob na ng isang kubo. Umiiyak na sanggol ang bumungad sa kanya. Nanganak na si Fe. Kasabay nito ang pagligtas sa kanya. Nakahiga ang babae sa kabilang papag. Nakatitig sa kanya habang hawak ang sanggol. Chris, mabuti naman gising ka na. Tumango si Chris at lumapit. Ipinahawak sa kanya ni Pe ang sanggol. Ito pala si Juan, oh. Salamat, Chris, ha. Kung hindi dahil sa'yo, wala na kami dito. Hindi maipaliwanag ni Chris ang nararamdaman. Muling bumalik ang kapayapaan sa kanyang puso't isipan, lalong-lalo na habang hawak ang sanggol. Laking gulat din niya dahil paghawak sa tagiliran, wala ang sugat na nilikha ni Tasyo. Nang mga sumunod na linggo, tinulungan niya si Fe sa pag-aalaga sa anak. Unti-unti nilang binuo ang buhay na sinira ng mga nilalang. Muling nagkaroon ng kulay ang kanilang paligid. Bumangon ang baryo. At habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang samahan ni Chris at ni Fe. Sa dulo ng lahat ng laban, sa dulo ng lahat ng pagigante, natagpuan ni Chris ang isang bagay na matagal nang wala sa kanya. Pagmamahal at pamilya. Dito nagpatuloy ang bagong simula ni Chris.